Lalong umiinit ang bangayan sa Senado matapos diretsahang tawagin ni Senator Raffy Tulfo na Senate of the DDS ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ay sagot sa naunang pahayag ni Cayetano na tinawag namang Senate of Malacanang ang grupo ni na Senator Win Gatchalian. Sa gitna ng patuloy na sigalot sa liderato ng Senado, hindi na nagpaligoy-ligoy si Idol Raffy Tulfo. Ayon sa kanya, ang kampo ni Cayetano ang tunay na Senate of the DDS, habang ang kanilang grupo ang lehitimong Senado ng Republika ng Pilipinas. Lalong tumitindi ang palitan ng akusasyon habang nananatiling hati ang Senado sa dalawang magkatunggaling kampo. Habang abala ang mga senador sa pagbabatuhan ng maanghang na pahayag, marami ang nagtatanong, politika ba ang umiiral o serbisyo sa publiko? Ating pakinggan ang panayam kay Senator Raffy Tulfo. Senator, babalik ako sa politika. Isa lang, bago ka namin bitawan. Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, dalawa daw yung Senado. Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Pinatutungkulan po yung grupo ninyo. Payag ba kayo doon na ang Senado ay kontrolado ng Malacanang? Dinidiktahan daw ng Malacanang? Sir Alvin, maling-mali po yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Number one, kami po ay nag-take over by virtue of yung tinatawag po na jurisprudence. Alam naman po natin, Supreme Court 1949, Avellino versus Cuenco. Marami po. Tapos marami pa pong president after that. Yung kay Drilon, May 5, 2015, na nagkaroon ng quorum dahil sa 12 na members present. And then, on top of that, marami po mga dean, mga professor sa iba't ibang university ng law, IBP, at saka mga ex-justices, IBP, na pumapanig po sa amin na kami pong legit. Tapos, pang-apat po, recognize po kami ng executive. Pang-lima po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS of the people. Paano yun? Naputol, Senator Raffy, paano yun? Senate of the DDS po siya. Okay. So kung akusasyon niya. Senado po sila ng DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Ayan. Ayun, So, kanya-kanya. Feeling ko naman hindi papayag si Tulfo, yung dalawang Tulfo, o di si Gatchalian, na magpadikta sa sa gusto ng Malacanang. Ay, oo. Kasi ang Senado, bastion niya ng independence, partner. Hindi ba, Senator Raffy? Opo, tama po kayo dyan, Sir Alvin, Ma'am Doris. Never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Never. At hindi po mangyari yan. Siguro sila po nagpapadikta sa DDS. Kaya takot na takot sila kung lahat ng kilos nila. Depende kung ano po yung maniubra ng mga trolls nila sa DDS. Doon po sila sumusunod. Doon sila. Yun po atang kumukumpas sa kanila. Tingnan niyo po. Lahat po ng mga post ko sa social media, kahit na napakaganda po yung mga accomplishment ko, achievements po na ipopost ko po sa social media, nandun agad yung mga trolls ng DDS. Nandun po yung nangaasar, hindi ko naman po pinapansin. Ito po base po sa sinasabi ng aking mga taga-coms. Kasi ako po, hindi naman ako nagbabasa na at nanonood sa social media dahil alam ko naman po mangyari. Puro naman mga pang-asa dyan. So sinasabi po sa akin ng coms, Sir, sabi, lahat ng post natin, puro na lang kantsaw at puro mga kabastusan at basura. Sabi ko, anong desisyon nyo? Wala, sir, wag mo na lang panoorin, wag mo na lang basahin. So, gano'n na nangyari. Dead McKells na lang. Dead McKells. Kasi mukhang may campaign laban sa inyo ang mga DDS na bakit ka mo? Unfollow. Bakit ka mo? Unfollow yung mga Tulfo. I don't know kung anong reaksyon ni Senator Jack. Oo. Hindi lang po ako, pati si Erwin, pati lahat po kami na 11 talagang tinitira ngayon po ng DDS. Lahat po ng kumukontra doon sa side ng grupo ni Alan Peter, binabanata talaga kami. Alam niyo naman po yung troll siguro, di po ba? At hindi po ako galit sa mga troll, ha? Totoo po yan, from my heart. Hindi po ako galit sa mga troll dahil naghahanap buhay lamang po sila. Kasi nga po, kung tinanggal mo sa kanila yung pagiging troll, ano pa po ipapakain nila sa kanilang pamilya, di ba? Pagbabayad ng kanilang rent at bills. So, trabaho lamang, walang personalan. So, I don't have anything against them, truly. Kasi naghanap buhay lang sila. Sen, hindi kaya ang dahilan kung kaya bakit... naghanap buhay na baloktot. Pero okay na rin kaysa magnakaw. Ayun, tama. May tama naman. May tama ka doon, Sen. Pero yung meron kayang katotohanan yung sinasabi ng ilang mga kaibigan kong Marites na kaya ka tinatarget ng mga ganitong klaseng negative
pati na rin yung kapatid mo na si Sen Erwin, ay dahil maunti-unti ay kayo ay pumapantay na doon sa isang nagdeklara na siya ay tatakbo. For Samantalang kayo, 2028 elections. oo, for 2028. Samantalang kayo, nagdeklara naman po yung magkapatid, ayaw namin. Yan nga po, Ma'am Doris, Sir Alvin in fact, 2 years ago pa, meron po lumabas na survey na lamang ako, pumapantay ako, o mababa ako ng konti lang kay VP Sara. Doon po nag-umpisa yung mga trolls against me. Nung hindi pa po lumabas yung mga survey na yan, wala po nagtutroll sa akin. Maging kay Erwin ngayon, recently, nung gumaganda yung survey ni Erwin. Kaya nga po, sinasabi ko palagi namin ni Erwin na sa mga survey companies na huwag niyo na po kami idamay sa mga survey yan because we're not interested. So yung ibang tao na lang na sa tingin nyo na talagang may balak tumakbo. Nandiyan naman si Sen Risa, nandiyan si Sen Bam, nandiyan si Ma'am Lenny o Mayor Lenny. Ang dami po ma-interesado. Nandiyan po si Mayor Magalong, nandiyan po sino pa, Senator Trillanes. There's so many of them who are willing. So sila ilagay sa survey, wag po kami. Nandiyan pa si Secretary John Vic Remulla Oo. na pwede Pero- naman din maging pambato ng Malacanang. Pero Sino Sen, pa ba dyan? bakit ayaw po ninyo? Naku sir, sakit sa ulo lamang po yan. I'm very happy and contented dito po sa Senado na marami po akong nagagawa. Marami po ako na ipapasang batas. Marami pong mga lumalapit sa akin, nagtitiwala sa akin na nabibigyan ko solusyon yung kanilang mga problema. Nais ko pala i-take this opportunity na sinabi ni Pulong na ako raw ay pang-away-asawa lang daw mga ginagawa kong pagsusolve na problema. Para sa informasyon ni Pulong at ng mga taga Davao, marami na po akong manasolve ng mga problema sa Davao na imbis na lumapit po sa kanila, pupunta po all the way from Davao, bumibiyahe po sa RTIA Action Center dito po sa Mandaluyong at nabibigyan po ng solusyon. At kung titingnan po ni Pulong at lahat ng mga nagsasabing pang-asawa lang ang susolve ko ng problema, may resibo po yan sa YouTube by the thousands and hundreds of thousands every day, iba't ibang klaseng problema. Particular po sa labor. Ang dami ko na po na problema sa labor. By the hundreds pupunta po dyan, nasusolve ko po after a day or two na ibibigay po sa kanilang mga sweldo. Yung mga community problem na 10, 15 years na hindi na susolve yung kanilang kalsada, yung may mga problema dyan sa mga basura, nasusolve ko po. Opo. Meron pa kuminsan dyan yung mga barko na na-stuck na sa isang lawa na nagkakaroon ng polusyon, kung sino-sino nilapitan ng mga tao doon sa komunidad, hindi po nasusolve ng ating gobyerno. Nung ako po nilapitan, in less than a week, nasolve ko po. Ganun po tayo umaksyon. Kaya nga po, the information of Pulong, ang dami ko pong nasolve, Pulong. Pumunta ka na lang doon sa action center ko, makita mo hundreds and hundreds everyday nagtitiwala sa akin. Sa iyo, meron ba? And everyday, tingnan mo po sa YouTube channel ko, makikita mo dyan, may resibo ako na nasusolve ko, hindi lamang po away-asawa, kundi problema po ng lahat from all walks of life. Maging po yung mga tinatawag na elitista, pumupunta po sa akin na hindi nila masolve. From up to bottom, lumalapit po sa atin yan at nabibigyan po solusyon at hindi naman po ako nagsasalita dahil gusto ko lang magsalita. Yan po yung may resibo, yan po yung nasa YouTube channel ko po. Kaya nga inabot tayo ng ganito kataas na subscription na 30 million because nakitiwala sila sa atin. Yun na po yun. And then may mic. Ay, pahabol na lang, Sen. So, Yes, ma'am. ano ang pwedeng magpapalit ng isipan mo para tumakbo? Wala po talaga. Wala po talaga. Happy na po ako sa pagiging senador. Maganda po yung nagagawa ng aking tanggapan sa Senado. Marami po tayo nagagawang trabaho. Bakit pa po ako pupunta sa much higher office na yan po'y sakit sa ulo lamang at tayo po'y agad tatanda. Sabi ko nga po at ng wife ko, halos lahat ng presidente, pag-retire nila, it's either sila po'y nagkakasakit o nakukulong at kung ano pang problema dumarating sa kanila, wag na lang. Ako po, mag-re-electionist na ako. After that isang term, mag-retire na po ako. Malakas-lakas pa po ako, mayawa ng Panginoon. Makakapag-travel pa po tayo at makapaggawa ng mga trabaho sa farm. Yun lang po talaga aking munting balak, plano at ambisyon. Okay. Sen, may yung mga empleyado daw ng Senate, may problema sa sahod. May nag-uwi daw ng records ng lahat ng empleyado kaya hindi makasahod. I know, mukhang kay Senator Sherwin ito, pero tanungin ka na rin namin yung pasahod ng mga empleyado sa Senado dahil sa impasse dyan sa ganyan. chamber ninyo. Oo. Yan po, hindi masyado ako sure tungkol dyan. Pero what I'm sure about is si
acting SP Win lamang po ang nabigyan ng otoridad, ng executive at ng HOR na para magpirma ng mga cheque, ng mga voucher, at yung pirma naman po ni SP, acting SP Sherwin, ang iono ng Land Bank at lahat ng mga bangko na under sa gobyerno, ang iono lamang yung signature ni SP Win, acting SP Win. There's only one Senate, no, the Senate of the Philippines. At nakita naman natin yung proceedings nung June 3 na nag-elect ng isang Senate President pro tempore at nag-designate ng isang acting Senate President. So, yun ang rin-recognize ngayon ng ng mga ibang branches of government tulad ng House of Representatives. Nakita natin na si Secretary Reyna ang represent sa Senado at of course ang executive branch. Dahil ang executive branch yan tayo nakikipag-coordinate sa maraming bagay from legislation all the way to operations. And throughout the weeks, no, maraming lumalabas na mga pahayag ang iba't ibang legal experts and legal luminaries, ang Integrated Bar of the Philippines, Association ng Law Deans, nag-issue din sila ng kanilang statements at marami pang mga ibang luminaries. No? So itong proceedings ng June 3 ay legal and valid. No? And therefore, isa lang ang Senate President pro tempore at isa lang ang acting Senate President. Pero totoo na merong dalawang grupo, no? Yung grupo ng majority na merong 12 votes at yung grupo ng minority na merong 10 votes. So open pa po kayo na makipag-usap kay Senator Alan Cayetano, sir? Sabi ko, Sally, open ang aking pintuan para sa lahat ng senador at open naman tayo sa pakikipag-usap. Of course, this last few days, medyo busy tayo with all of these operational issues. Ang importante kasi, empleyado eh. At maraming agam-agam na hindi sila makakasweldo, baka ma-delay na matagal. So yun ang binigyan ko ng priority this last almost 5 days, no? Dahil maraming kakausapin na departments at maraming kakausapin ng mga offices inside the Senate. So pagsasaya lang po ba ng oras yung nagpapalabas pa ng memo? Nasa kanya yan, no? It's up to him kung gusto niya maglabas pa o hindi. Akin ang pinaka-importante lang tuloy ang operations. Walang madidelay na swelds nga ang pagbibigay natin. Even promotions advance rin. Kaugnay nito, sa panayam kay dating Senator Richard Gordon, igini niya umanong maraming bad habits si Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Gordon, ginulo na ni Cayetano ang Kamara nang maging speaker siya noon at ginuguloan niya ang Senado sa ngayon. At ito ay may habit na si Cayetano eh. Oo nga po. Sa habit ganyan na ginawa niya nung speaker siya. Opo. Nung pinapalis siya, in-appoint, sasabihin ko ng in-appoint, dahil nakialam ang presidente na hindi dapat makialam, si Duterte noon, nagkaroon ng agreement, gentleman's agreement di umano, na 15 months si Cayetano, after 15 months uupo si Velasco, di ba? Yes. At nangyari, nung dumating na yung 15 months, ayaw niya na, at ang sinisigaw niya ng araw, pareho na naman ang sinisigaw niya. Kung kayo ay may numero, sa inyo na itong speakership, di ba? Oo nga po. At sabi niya, nagkagulo na rito, may violence na. Katulad doon sinabi niya last week, ina-attack na ang Senado. Doon naman sa House, sinabi niya, dinustore ka na yung mga pinto, may violence na. At pagkatapos later on, nagmukhang tanga siya, nasabi kong tanga at talagang insincere because nung sinabihan siya ni Duterte, tumigil ka, nag-apologize siya kay Duterte. At sabi niya, hindi niya raw na masyadong nahagip, mali raw siya doon sa pag-handle niya ng issue at doon niya lang binigay. So nagulo ang House, ngayon naman ginugulo ang Senado. At nung minsan siya inaalala siya sa Senado, anong ginawa? Yung accusation ngayon na pinutol yung internet, na pinutol yung air conditioning, yan na naman. Opo. So this guy is a creature of bad habits. Dapat tanggalin na talaga yan. Sinabi ko na last week, tanggalin na yan. Because pagka ganyan, parang cancer yan eh. Tanggalin na yung cancer bago pa kumalat. Isang mapagpalang araw po sa aking mga kababayan. Today, I speak in front of you to present my side of the story. For the last month, the attacks have escalated to malign me and paint me as power-hungry and evil. But in spite of these,
I have kept quiet as a true gentleman and statesman and out of respect for the President. Mga kababayan, this is my time to tell the truth. This is the time to correct all these coordinated lies and misinformation, which are all meant to undermine the term sharing agreement. Sa ilang beses na nag-uusap tungkol sa House Speakership, sa harap mismo ng ating Pangulo, ay ilang beses ding tinalikuran ni Speaker Cayetano ang kasunduan. At iyan po ang muling pinatunayan ni Speaker Cayetano sa isang napakahabang drama ng isang araw sa mababang kapulungan. Sino po ba ang salat sa Palabra de Honor? Kayo na po ang humusga. But in his desperate attempt to hang on to power and tighten his grip on the House leadership, Speaker Cayetano shamelessly and unabashedly resorted to attacking me and spreading lies. One of these many lies they were spreading was that I was inactive and tamad daw ako. This is a complete falsehood. I have always worked quietly and consistently away from the camera. That I have been plotting to oust Speaker Cayetano defies reason. In a few days, based on the agreement we forged with the President in 2019 and reiterated just last week in Malacanang, my 21-month term begins on October 14. That is the deal, and I have honored that deal since then. Kuplat, it's a cheap shot. Uulitin ko ang minsang binitawan kong salita sa Pangulo at sa taong bayan. Ako po ay isang tunay na lalaki na may palabra de honor. Marahil marami ang nagtataka sa ating mga kababayan kung bakit po tayo nagkakagulo ngayon sa Kongreso. Bakit ayaw bumitiw ni Speaker Cayetano at ng kanyang barkada sa poder? Simple lang po, budget. When we met with the President early this week, it was made clear, and I agree, that there should be no disruption in the passage of the budget, and the House can pass the government's expenditure plan in a timely manner, on or before October 14. But to hang on to the speakership and extend his term until December on the pretext of budget deliberations only raises suspicion. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng ating mga kasamahan sa Kongreso kung paano ang naging proseso ng paghahanda ng budget noong nakaraang taon. Kaya naman po, maraming dismayado nitong mga nakaraang araw sa hindi patas na paglalagak ng mga proyekto sa lahat ng distrito. What our representatives want is for Congress to work on a fair and equitable budget for healthcare and health facilities, poverty alleviation, and education. Ang mga tanong po kay Speaker Cayetano at sa kanyang barkada, budget ba ito para sa bayan? Or budget ng mga barkada mo? Makabuluhang budget ba ito sa gitna ng pandemya? O malaking budget ba ito para sa grupo mo? Is this why Speaker Cayetano and his sidekicks are adamant and fiercely fighting the peaceful transition of House leadership? Is this why Speaker Cayetano is trying to blackmail President Duterte and hold the budget hostage if his term is not extended? Sa gitna ng kaguluhang ito, I want to assure President Duterte and the Filipino people that I will abide by our agreement despite the unwillingness of Speaker Cayetano. Let us stop with the theatrics and work to pass a budget that is responsive to the needs of our people. Humihingi po tayo ng paumanhin kay Pangulong Duterte sa mga pangyayari sa kabila ng buong pusong pag-aayos niya sa gusot. To the Filipino people whom we have promised to serve, I express my deep apology on behalf of my colleagues in Congress because you don't deserve this. Bilang halal ng bayan at inyong lingkod bayan, kayo ay dapat pagsilbihan. Humihingi po ako ng paumanhin at ng pangunawa. Nakakahiya ang mga nangyayari. We are congressmen. We are called honorables. Our word is our honor. The people should be able to trust their leaders when they give their word.
Speaker Cayetano, you gave your word in front of the President to honor the term sharing agreement. Please, I appeal to you, finish the budget and resign on October 14. In the coming days and weeks and months, let us show the public that we, as your representatives, are still decent, honorable, and trustworthy leaders whose only agenda is to serve the people. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. Pahiya na naman itong si Alan Peter Cayetano. Ha? Kabunyog Rose Andivera. Ha? Pahiya na naman itong si Kabunyog. Ang yabang kasi nitong ni Alan Peter Cayetano. Parang nasa ang universe ba ito? Ha? Nasa ang universe ba ito? Hindi ito ang realidad eh. Ha? Mga kabunyog. Hindi niya yata alam yung realidad. Ano na bang nangyayari? Ha? Akala niya mayroon pa siyang kapangyarihan. Wala na siyang kapangyarihan. Eh ngayon, dahil wala na siyang kapangyarihan, irrelevant na siya. Yun mas ang tamang term, ano? Akala niya relevant pa siya o may silbi pa siya, may saysay pa siya. Wala na. Ang problema kasi dito, hindi niya matanggap, tama si Trillanes, in denial pa rin. Ang tingin niya, mayroon pa siyang kapangyarihan. Wala na. Totoo, wala ngayong nai-elect pang Senate President. Pero siya, wala na. O ngayon mga kabunyog, ito kasing si Cayetano, di ba nung isang araw, kung nasubaybayan ninyo ito, ay di ba nung isang araw nagsabi si Cayetano, ang sabi niya, Win, sabi niya, Win, mag-meeting tayo, mag-usap tayo, mayroon akong proposal sa'yo. Yun yung niya, yun yung sabi niya nung isang araw. Para matapos na tong natin, para matapos na daw yung gulo nila, mayroon daw siyang proposal kay Win Gatchalian. Sabi niya, Win, mag-usap tayo, mayroon akong solusyon. Ano yan? Sabi niya, para matapos na ito, ano daw? Kasi, ano ba yung sinabi niya? Kasi kung titingnan daw yung 3 librong hawak niya, natawa ko dun eh. Kung titingnan daw dun sa 3 libro na hawak niya, ang 3 librong hawak na tinutukoy niya, ay yung Biblia, yung Constitution daw ng Pilipinas, 1987 Constitution, at saka yung rules daw ng Senate. Pag tiningnan daw dun sa 3 na yun na libro na hawak niya, siya daw ang Senate President. Kaya, sabi niya kay Win Gatchalian, Win, huwag ka nang mag-isip na ikaw ang mali yung ginagawa mo, mag-ingat ka. Pero mayroon ako anyang solusyon sa'yo. Yun. Sabi, di ba pinag-uusapan, ano kaya yung solusyon na yun? Ang sabi ng marami, term sharing yan, term sharing. Nahatiin na naman nila yung katulad nung ginawa nila ni Lord Alan Velasco. Pero kanina, hindi. Mga kabunyog. Ang plano pala ni Cayetano ganito. Di syempre, may mga pipirmahan sa Senado, yung sweldo ng mga tao, yung mga notices, announcements, memoranda, yung mga papeles ng Senado. Ang sabi ni Cayetano, para para walang problema, walang gulo, pareho tayo pipirma. Yun ang proposal ni Cayetano. Parang dalawa sila. Dalawa silang pipirma para wala daw yun yung sinasabi ni Cayetano na proposal niya. Kaya actually mga kabunyog, mga kababayan, natatawa ko dun sa na yon. Interim lang daw yon, pansamantalang setup. Pero sa pansamantalang setup na yon, dual signatory joint certification. Ibig sabihin ng dual signatory, nakapirma siya. Sa lahat ng mga pipirmahan sa Senado, siyempre may mga pipirmahan kasi. Ang pipirma ay si Cayetano at saka si
Sherwin Gatchalian. O, yun, sabi ni Alan Peter Cayetano, ganun na lang ang gawin natin. Pareho tayo pipirma. Hanggat hindi pa daw nare-resolve kung sino talaga ang Senate President, dalawa daw silang pipirma. So, dual signatory, yun ang proposal niya. Kaya, habang hindi pa daw natatapos itong, itong problema ng Senado, halimbawa, tungkol dun sa mga vouchers, mga cheque, lahat ng kailangan ng perma, silang dalawa daw ni Cayetano ay ni Gatchalian ang pipirma. Actually, ano yan mga kabunyog, nung nabasa ko yung proposal na yon, sabi ko, bakit kasi ang tingin ni Cayetano sa sarili niya, ka-level niya pa sila Gatchalian, wala na. Hindi na niya yan ka-level kasi ang may control ng Senado ngayon, sila Gatchalian na Nagpipilit pa lang siya na may relevance pa siya sa Senate. Yan ang problema niya Ang tingin niya sa sarili niya, siya pa rin ang Senate President. Nakakahiya Nakakahiya. Kung hindi po term sharing yung mga kabunyog. Ang sinasabi niya, dalawa sila na signatory. Siyempre kasi may mga pipirmahan. Halimbawa, pag sweldo ng mga empleyado, sinong pipirma doon sa mga cheque, sa mga vouchers, sa mga forms, O ang sabi ni Cayetano, para hindi madamay ang mga empleyado, silang dalawa daw ang pipirma ni Gatchalian. Pati mga basta dual signatory ang gagawin. Mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, unang-una muna, sino ang sinusunod na ngayon ng mga staff ng Senado? Si Gatchalian na Nung isang araw, nag-meeting si Gatchalian Miniting niya na yung mga staff ng Senado. Ano pa naman ang dyan? Ano pa naman yung problema ni Gatchalian dyan? Kumbaga, si Cayetano, wala pa lang kasing nai-elect na Senate President. Si Gatchalian ay ting Senate President, pero ang posisyon niya, Senate President pro tempore. Totoo naman yon. Wala pang nai-elect na Senate President, pero hindi na Senate President si Cayetano kasi diniklara ng vacant lahat ng mga positions mula Senate President pro tempore, majority floor leader. Binakante na yon. Diniklar ng vacant yun noong June 3. Kaya, wala na siya. Siya lang naman ang unang-una. Sino na lang naman ang kumikilala sa kanya na Senate President siya? DDS. Yun na lang naman ang kumikilala sa kanya na Senate President pa siya DDS na mga senador. Si Marcoleta, si Amy Marcos, si Robin Padilla, saka si Loren Legarda, saka yung kapatid niyang si Pia Cayetano. Yung magkapatid nga na Villar, wala tayong marinig, tahimik. Si Joel Villanueva, wala rin, tahimik din. So wala na. Pagdating sa Senado, ano ba ang mga officials ng Senado? Yung Senate Sergeant at Arms. Ano na yun? Kila Gatchalian na yun Yung Senate Secretary, si Attorney Bantog, kila Gatchalian na rin yun Actually, nung nag-hearing si Pia Cayetano, yung Blue Ribbon nila, walang stenographer, walang committee secretariat. Bakit? Wala na silang mga, hindi na nila nauutusan yung mga staff ng Senado. Si Win Gatchalian na ang may control. Tingnan nyo kanina yung Blue Ribbon meeting. Yung Blue Ribbon meeting ni Tulfo kanina. May full complement ng staff. May stenographers. Tapos yung Sergeant at Arms, sinong sinusunod ng Sergeant at Arms? Si Gatchalian. Nag-meeting nung isang araw yung mga staff ng Senado. Sinong nagpatawag ng meeting? Si Gatchalian. Yung mga opisina ng mga iba pang opisina ng gobyerno tulad ng executive, sino ang kinikilala ng executive? Sabi na yan ni Yusek Claire Castro. Ang nire-recognize nila si Gatchalian. Yung House of Representatives,
Sino ang nire-recognize nilang counterpart na liderato sa Senado? Si Gatchalian. So wala naman na, ano naman ang karapatan ni Cayetano na mag-propose ng ganon? Wala na yun. Kaya actually, may pasulat-sulat pa si Cayetano. Nabasa ko yung sulat ni Cayetano doon sa, alam nyo mga kabunyog, nung Senate President si Cayetano, ang Secretary ng Senate, yung Attorney Montales, administrador yata yan ng Taguig. Ibig sabihin, no, napakatindi ng loyalty nun sa mga Cayetano. Sinong kaguluhan sa Senado, nung kaguluhan sa Senado, nung si Bato ay maging, di ba nung lumitaw si Bato nung May 11, tapos na-elect si Cayetano na Senate President, pinalitan ang Senate Secretary. Alam niyo kung sino ang ipinalit? Yung Montales nga, Attorney Montales. Yung Attorney Montales na yon ay administrator yata ng Taguig. Binitbit ni Cayetano, dinala doon sa Senado. Yung Montales. Tapos kanina, may kumalat na sulat sa sulat ni Cayetano kay Attorney Montales. Sinasabihan niya si Attorney Montales, ikaw pa rin ang Senate Secretary. Tapos ito namang si Attorney Montales sumulat kay Attorney Bantog, yung bagong Senate Secretary sa ilalim nila Gatchalian. Nagpo-propose itong si Attorney Montales kay Attorney Bantog. Hindi naman pinansin. Hindi naman pinansin ni Attorney Bantog at saka ng kaya wala. Wala ring saysay yung proposal ni nakala naman ni Cayetano. May pumapansin pa ba sa kanya? Ang pumapansin na lang naman sa kanya yung mga DDS Saka yung mga senador na loyal sa kanya. Si Loren Legarda, si Pia Cayetano, si Amy Marcos, si Marcoleta, si Robin Padilla. Si Bongo nga hindi nagsasalita. Yung magkapatid na Villar, hindi. Si Joel Villanueva, hindi. Di ba? Tapos ngayon may gana pa siyang napakakapal ng mukha ni Cayetano. Mga kabunyog. Kung normal kang tao, mahihiya ka na Mahihiya ka na, di ba? Mahihiya ka na. Alam mo nang wala ka ng alam mo nang wala ka ng suporta ng mga senador. Hindi na ikaw ang may hawak ng majority. Malinaw naman yun Pangalawa, yung mga staff ng Senado, hindi na ikaw ang kinikilalang Senate President. Kahit ang mga opisina ng gobyerno, hindi na siyang kinikilala. Siya na lang naman, tapos isisiksik mo pa yung sarili mo. Para, ang tindi naman ito. Kaya, masyadong makapal ang mukha nito ni Cayetano, mga kabunyog. Ibang klase. Ibang klase ang kapal ng mukha nito Pero, tama lang yun. Tama lang yung tama lang yung stand ng nila Gatchalian. Huwag na lang, baliwalain na yan si Cayetano. Kaya yung proposal ni Cayetano, hindi naman pinansin, hindi naman tinanggap nila Gatchalian. Tama lang yun. Sino siya para mag-propose pa ng ganun? Na yan mga huling barahan na lang yan ni Gatchalian, ni Cayetano para ma-recognize pa na mayroon pa siyang power. Sa totoo, wala naman na siyang power. Wala na siyang control ng Senado. Lahat actually. Nakakatawa nga ang sabi na lang ni Cayetano, tanggap niya na rin naman, sabi niya, tanggap ko, wala na akong power. Totoo, wala na akong control. Pero ako naman ang may hawak ng katotohanan. Napanood niyo ba yun, mga kabunyog? Ang sabi niya, totoo, wala na akong power. Totoo, wala sa akin na ang kapangyarihan. Pero, nasa akin naman ang katotohanan. Kaya, ipaglalaban niya daw yon dahil siya daw ang may hawak ng katotohanan. Ay, matindi mga kabunyog. Sabi ko, ibang klase na to. Di ba nung isang araw, ang vlog ko, sabi ko, nasisiraan na yata ng bait itong si Cayetano. Ay, ngayon, pwede ko nang isabi. Hindi na lang ito nasisiraan ng bait. Na parang, ibang klase na to Imagine niyo yan, mga kabunyog, Sabi niya, tanggap ko na wala akong power na. Tanggap ko.
Ang Malacanang daw, suportado na si Gatchalian. Ang mga pulis, ang NBI, kaya ng utusan ni Gatchalian. Pero siya naman daw ang may hawak ng katotohanan. Sabi ko, anong klase to? Matindi to. Siya, ano na ito mga kabunyog? Pero tama lang yun. Sa tingin ko, tama lang yung ginawa ni nila Gatchalian. Inignore na lang. Kahit nga ang Malacanang, ang sabi ng Malacanang, wala yan. Yung proposal na yan na Cayetano, wag nang pansinin yan. As far as the palace is concerned, as far as the executive is concerned, ang kinikilala nilang lehitimo, official na ngayon na leader ng Senado ay si Gatchalian. Hindi pa man siya ang official na Senate President kasi kailangan ng 13 para mag-elect ng Senate President. Pero siya ang Senate President pro tempore at siya yung acting President habang wala pang Senate President. Kaya yan tama lang yun. Tama lang yung ginawa nila Gatchalian ngayon. Wag nang pansinin yan si Cayetano. Hayaan na yan sa kanyang kalukuhan. Ano yun? Kaya yung proposal ni Cayetano na nilabas niya, di ba nung isang araw nagsasabi siya, Win, mag-usap tayo, mag-meeting tayo, mayroon akong solusyon. Kanina, nilabas na yung solusyon na yon. Sumulat siya kunwari doon sa kanyang, yung kinikilala niya pang secretary ng Senate, yung Atty. Montales. Sumurat siya kay Atty. Montales na ganito daw ang proposal niya, pakipaabot, kay ganito ganyan. So, pinaabot ni Montales sa counterpart niya kay Atty. Bantog. Si Atty. Bantog, yung bagong Senate Secretary na ngayon. Ay, wala. Hindi naman sineryoso nila Gatchalian. Wala. Tama lang yun. Hindi naman talaga dapat seryoso. Sino naman siya? Si Gatchalian para mag-propose ng ganon. Pagka kasi nagpo-propose ka ng ganon, ang ibig sabihin nun, hindi kontrolado nila Gatchalian ang Senado. Ay ang totoo, unang-una, kontrolado na nila Gatchalian ang Senado. May Senate Sergeant at Arms. Ang kinikilala na ng Sergeant at Arms, si Gatchalian. Yung Secretary ng Senate, ang kinikilala na si Gatchalian. Yung mga staff ng Senado, si Gatchalian. Yung ibang ahensya ng gobyerno, tulad ng executive, sinong kinikilala? Si Gatchalian. Yung House of Representatives, sino ang kinikilala? Si Gatchalian. Yung mga past Senate Presidents, kinikilala nila. Si Drilon, si Coco Pimentel, si dating Senate President Soto, si Chis Escudero. Kinikilala nila Chis Escudero na sa ngayon, kung tumatay yung leader ng Senado ay si Gatchalian. Bagamat wala pang Senate President na nai-elect. Yung quorum noong June 3, valid yun at lawful. Lahat nun kumikilala. Ang hindi lang kumikilala doon ay DDS. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Hindi, sa totoo lang. Itong mga deans ng law schools, ang mga retired na associate justices ng Korte Suprema, si Carpio, si Ascona, tuloy lahat, kahit mga ordinaryong lawyers. Siguro 95% ng nakita ko na nagre-render ng opinion, kinikilala ang legality nitong liderato nila Gatchalian. Kinikilala na may quorum yung 12 noong June 3 na tama lang yon dahil may Abilino versus Quinco. Kinikilala yon. At yung mga pinagpasyahan o pinagdesisyonan ng majority ng Senado noong June 3, valid yon, lawful, constitutional. Ano na yan Hindi hati Wala namang hati na pagtingin. Sila lang naman ng mga DDS ang talagang ayaw tumanggap ng tama. Yan yun. O ngayon, ang Senado,
Sinong sinusunod ng Senado ngayon? Yung mga staff ng Senado. Ang sinusunod nila, si Gatchalian na. Makikita mo yan. Yung Blue Ribbon meeting kanina, nandun ang mga staff ng Senado. May stenographers, may committee secretariat, naka-live sa website ng Senate, naka-live stream. Oh, 'di ba? Samantalang nung kay Pia Cayetano, hindi naka-live stream sa website. Walang stenographer na nag-assist. Walang committee secretariat na nag-assist. Oh, 'di ba? So ang linaw-linaw nun. At sa ngayon, yung mga pipirmahan ng Senado, kanino dadalhin yun? Kay Cayetano pa? Hindi. Dadalhin yun kay Gatchalian. Siya nang pipirma doon as acting Senate President. Di ba, mga kabunyog? Ha? Oh. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung kaya tama lang. Yung desisyon ng grupo nila Gatchalian na baliwalain na lang yung proposal na yan ni Cayetano, tama yun. Kasi kung binagbigyan pa nila yung proposal na yan, parang pinapakita mo pa na may power pa si Cayetano. Wala na. Irrelevant na yan si Cayetano. Masyado lang makapal ang mukha. Sinisiksik pa rin ang sarili niya. Ha? Oh. Ngayon, nung hindi tinanggap yung proposal niya, walang pumansin, nagpresko na naman si Cayetano. Mga kabunyog, nagpresko na naman kanina. Oh, anong sinasabi ni Cayetano sa presko niya? Sabi ni Cayetano, sa ngayon may doon tayong 2 Senado. Yung totoong Senado na independent, Malaya daw. Yung Senado daw na hawak ng Malacanang. may mga ganun pa si Cayetanong presentation. Ang sabi ni Cayetano, may 2 daw tayong Senado ngayon. Yung Senado daw na Malaya or independent, siya daw yung head nun. At yung Senado daw ng Malacanang, hawak daw ng Malacanang. O tinutukoy niya sila Gatchalian. Sa totoo lang, ang lakas naman ng loob niyang magsabing siya yung independent na Senate. Siya kamo, ang loyalty niya sa Duterte. O yun. Kaya paano niya naman masasabing independent siya? Paano niya naman masasabing independent siya? Pag independent ka, malaya kang mag-isip. Hindi ka tao nino man. O, bakit? Kanino ba siya? Eh, di ba Duterte siya? Oo. Ang niya? Ang kanyang grupo, Duterte. Paano niya masasabing independent siya? Paano niya masasabing independent siya? Nakakahiya niya naman. Sa totoo lang, ang gusto niya kasi yung Senado na palaban sa Malacanang. O kalaban ng administrasyon. 'Yun ang gusto niya. Hindi naman ang kailangan sa Senado, hindi naman yung lalaban ka sa Malacanang. Ang kailangan ng independent na Senado, yung sinasabing independent hindi ka hawak ng Duterte, hindi ka rin hawak ng administrasyon. 'Yun ang independent. Sa case niya ni Cayetano, okay, kalaban niya ang administrasyon. Hindi siya hawak ng administrasyon. Pero, tao naman siya ng Duterte. So, paano mo masasabing independent ka? Di ba? Independent daw kasi siya eh. Ang Senado daw ngayon, 2. Yung Senado daw na independent, siya daw yun. Sila daw yun. Oh. At ang isang Senado naman, yung hawak daw ng Malacanang, sila Gatchalian. Hindi totoo yun. At ito naman daw, mayroon naman daw 2 blue ribbon, sabi ni Cayetano. Yung blue ribbon ni Pia Cayetano, yung sa kapatid niya, yan daw yung blue ribbon na nagtataguyod ng katotohanan, nagpapalabas ng katotohanan. Yung blue ribbon naman daw, blue ribbon na komite di absuelto. Yung daw grupo ni Tulfo, komite di absuelto. Kasi inaabsuelto daw nito, pinapalibre daw nito sa pananagutan ng mga korupsyon yung mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sos naman, yung grupo nila Lacson, sila yung nag-i-insist na makasuhan kahit kasamahan nila. Yung grupo nila Lacson, nila Soto na Blue Ribbon, yan yung kasamahan nila ngayon. Sila yung ang stand nila, kahit pa-colleagues nila sa Senado, tulad ni Jinggoy, ni Joel Villanueva, dapat kasuhan yan.
Oh, itong sila Pia Cayetano. Sino ang tinuturo ng mga 18 na ex-bodyguards? Sino ang mga tinuturo nila? Si Laila de Lima, si Father Flavio Villanueva, si Trillanes, si Beatrix Luistro, tapos yung Makabayan Black, sila Franz Castro. Paano mo naman nasabing mga corrupt yun? Wala yun. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, kalokohan. Ang sinasabi ni Cayetano, yung kanyang kapatid daw, Blue Ribbon ni Pia, yun daw ang totoo. Yun daw kasi yun talaga yung pinapanagot daw talaga kasi nung Blue Ribbon ni Pia Cayetano, yung mga dapat managot. Samantalang yung kay Tulfo daw, Comité de Absuelto. Ina-absuelto daw yung mga matataas na opisyal na may pananagutan sa korupsyon. Ay, wala. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Cayetano, nasa taong bayan na daw kung sinong papaniwalaan. Wala naman sa kanya nang naniniwala eh. Pag nagla-live siya, online selling siya, nag-o-online selling, ang daming nanonood, mga trolls yun. Mga trolls. Ako, ang nanonood ngayon, 7,450. Sigurado kung hindi ito mga trolls. Hindi naman ako nagbabayad ng Hindi nga ako nagbo-boost ng aking mga page at channels. Talaga to? Organic ang nanonood sa akin. Ha? Sa kanya, may mga sinasabi doon, 3.2 million daw ang nanood. 1.2 million ang nanood sa kanya. Mga trolls yun eh. Mga trolls yun. Di ba? Anyway, ano yan mga kabunyog? Tayo naman, kahit naman tayo, naniniwala din tayo sa Senado na dapat independent. Independent. Hindi naman talaga dapat yan panatiko, paninuman. Pero ito kasing si Cayetano, ang kiniklaim niya, yung Senado daw sa ilalim niya, yung liderato niya daw sa Senado, ginagawa niya daw independent ang Senado. Hindi daw hawak ng Malacanang. Kaya sabi ni Cayetano kay Gatchalian, mag-ingat ka, Win Gatchalian, huwag kang magpapahawak sa Malacanang. Ang gusto niya kasi, ibangga ang Senado sa Malacanang. Ano pa ang magagawa ng ating gobyerno kung naglalabanan ang Senado at ang ehekutibo? Hindi naman tama yun. Tama na maging independent ka. Pero, huwag mong, para masabi mong independent ka, dapat kalaban ka ng Malacanang. Hindi naman yun. Ako, independent-minded ako. Pero pag tama yung ginagawa ng Malacanang, pinupuri ko. Pero pag mali, nilalabanan ko. Yun ang independent. Hindi ako tao ng Marcos. Hindi ako tao ni Romualdez. Lalo naman hindi ako tao ni Duterte. Ako, sigurado ako, independent ako. Pero si Cayetano, hindi siya makakapag-claim na independent siya. Pro-Duterte siya at pro-Sara siya. Kasama siya nila Marcoleta. Nila Amy Marcos, nila Rubin Padilla. Paano niya naman masasabing ang Senado sa ilalim niya ay independent? Sos, wag mo nga ako. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya ako, mabuti pa ako, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Kilala niyo ako independent-minded ako. Independent-minded ako. May mga times na pag nakita ko, tama naman ang ginagawa ng gobyerno, pinupuri ko. Pero pag nakikita kong mali, pinupuna ko. Halimbawa, yung budget ng 2025, ako, ang isa sa mga pumuna niyan. Sabi ko, itong budget na ito, dapat ito ni Pangulong Marcos. I-veto niya ito. Kaya lang, hindi binito eh. Nag-veto lang ng porsyon. Di ba? So, Untay Duterte ako dahil mali ang ginagawa ng mga Duterte. Mali. Untay Sara ako dahil grabe ang korupsyon ni Sara. Pero yung pagdating doon sa korupsyon din sa panahon ni PBBM, binibira ko din si Amina Pangandaman. Yang si Manny Bunuan, di ba? Binibira ko yan. Bakit? Kahit naman yan bahagi ng administrasyong Marcos, kung korrupt yan, lahat ng sangkot dapat managot. Pero si Cayetano, sabi niya independent daw siya. Sos, maniwala tayong independent siya. Ay, wag mo nga kami Cayetano. Kung totoo mga kabunyog, pawasak na ang grupo ni Cayetano.
Ang totoo dyan, ano niya na lang yan. Imaginin nyo to mga kabunyog Imaginin nyo, si Mark Villar, nilalaglag din ng grupo nila Baligot. Si si Loren Ligarda lang ang pinapalibre. Sabi ni Baligod kanina sa press con, nagkamali daw sila. Hindi daw talaga sila nag-deliver ng yung mga ex-bodyguards ni Saldico. Hindi naman daw talaga nag-deliver kay Loren Ligarda. So pinaligtas na nila si Loren Ligarda Pinaligtas na nila si Loren Ligarda. Pero kay Mark Villar daw, nagdala talaga sila. Sabi ko, mukhang si Mark Villar patawid na, palipat na yan. Kasi si Loren Ligarda lang ang pinalibre nila Baligod Pero si Mark Villar, tumanggap daw yan. Tapos si Chis Escudero din, tumanggap din daw yan. O, kita nyo na? Anong ibig sabihin yan? Malamang, yung mga inaasahan ni Cayetano na kanya pa, wala na. Ang sulit na lang talaga sa kanya, yung kapatid niyang si Pia, si Marcoleta, si Padilla, si Amy Marcos. Yung lima. Yan na lang yung sulit sa kanya. Plus si Loren Ligarda pala, 6 ang sulit sa kanya. Yung magkapatid na Villar, tahimik Tahimik. Si Joel Villanueva, tahimik din. May mga ugong-ugong na lilipat na rin daw. Si Bongo, tahimik din. Baka lumipat na rin yan. Kaya mga kabunyog, mga kabayan, sa totoo lang, itong si Cayetano, nararamdaman niya na yan. Wala na. Pawasak na ang kanyang grupo. Ang natitira na lang na sulid siya, kapatid niyang si Pia, si Marcoleta, si Amy, si Padilla, at saka si Loren Ligarda. Actually, si Loren Ligarda din, nalilito na rin yan. Kaya lang napasubo na siya Trinaydor niya si Soto at saka si Lacson. Ang hirap niya nang bumalik. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, si Chis Escudero hindi na kinaya Sabi ni Chis Escudero, hindi ko na to kaya. Grabe na ang ginagawa. Magtatatlong sesyon na daw na walang magtatatlong araw na daw na walang sesyon. Bawal na yan sa konstitusyon. Hindi ko na kaya yan. Kaya iniwan niya na, sabi niya. Umiwan na siya. Kasi para sa Senado. Malamang yung magkapatid na Villar, ganyan na rin ang naiisip. Ganon din si Joel Villanueva. Kaya lang, delusional na tong si Cayetano Ibang klase na. Di ba mga kabunyog, mga kabayan? So na yan? Itong si Cayetano, pawasak na ang grupo niya. Niya na lang yan, mga kabunyog. Na ito? Alam niyang pabagsak na ang kanyang grupo. Pabagsak na ang kanyang grupo. Wala na yan. Sa totoo lang, ang usapin na lang dito, kailan tatawid yung mga kasamahan pa ni yan? Alam na yan ni Cayetano na wala na. Kaya lang pilit niya pang kung ano-ano pang mga demands. Matindi rin tong si Cayetano Kung ano-ano pang mga demands. Akala mo naman may kapangyarihan pa siya para mag-demand. Wala na. Kaya lang bago ma-expose na talagang wala na siya, gusto pang i-maximize ni Cayetano yung pwede niya pang makuhang concessions. Bago pa ma-expose na ang totoo, wala na talaga siyang tao. Ilan na lang yan. Hindi talaga babaliktad yan si Marcoleta. Hindi talaga babaliktad yan si Amy. Hindi yan babaliktad si Padilla. Siyempre, yung kapatid niya hindi babaliktad. Kaya 5. Loren Ligarda pang-6. Pero yung 4 nilang kasamahan, si magkapatid na Villar, Villanueva, at saka si Bongo, medyo delikado yan. Hindi, sa totoo lang, yan? Kaya lang, pilit kang
in denial pa itong si Cayetano. Akala mo siya pa yung makapangyarihan. O, kaya kung ano-anong dinidemand kay Gatchalian, kung gusto mo daw, sabi niya, Win, ano kaya pareho tayo pumirma? Para maalis na yung problema, pareho tayo nakapirma. Paano ka mag-i-insist nun? Wala ka namang power na eh. Wala na yan. Kaya ano na ito, tapos na, wasak na ang grupo niya. Ano na yan? Araw na lang ang binibilang yan. Sa susunod na mga araw, magpapatawag ng special session yan. Ang Pangulo, magpapatawag yan. Susolusyonan na yung problema na yan. Kasi masyado nang nadadrag ang Senado, ang Pilipinas, sa kaguluhan na yan. Mga kabunyok. Ano na ito? Patapos na yan. Kaya, yung mga ginagawa ni Cayetano, last na mga, ano niya na lang yan, last na mga pagsisikap para maipakita. Imagine nyo, sabi ni Cayetano, wala na akong power. Nasa kanila na ang power. Pero ang truth naman nasa akin. Ano yan? Hindi sa totoo. Ganun talaga yung pagkakasabi niya, mga kabunyok. Ang pagkakasabi ni Cayetano, totoo daw, wala na siyang power. Totoo daw, wala na siyang kapangyarihan. Pero nasa kanya naman daw ang katotohanan. Ang tindi. Ito mga kabunyog Sabi niya, anong pagkakasabi niya? Ito yung sabi niya. Ito, Senate, nasa kanya ang katotohanan. Senator Alan Peter Cayetano weighed on the ongoing rivalry between Senate blocs, saying the opposing camp may have the numbers and power but maintain that the truth remains on their side. Yung number daw at saka power nasa kabila, kila Gatchalian. Pero yung katotohanan daw nasa kanya. Kabunyo. Ang tindi nitong taong to. Ang tindi nitong taong to, mga kabunyo. Nasa kanya daw yung katotohanan. Ay, mga kabunyog, mga kamay. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Natatawa ko. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.